Halo, halo.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng narito at sa mga nanunood sa kanilang tahanan. Tayo po'y muli sama-sama nating ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na ating sinasamba. At ating pong pakinggan ang sinasabi sa aklat ng mga awit, Kabanata 9, talataang 2. At ganito po ang sinasabi, "Ako'y magpapakasaya at magpapakalak sa iyo, ako'y aawit ng pagpupuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan." Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Muli po, o dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na marapat papurihan, sambahin sa espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa amin. Kaya Panginoon, naritong muli kami. Niharap namin ang aming mga sarili upang ibigay sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na siyang lumikha. Ikaw ang Diyos na siyang nagmahal sa amin. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri sa umagang ito. Bigyan mo kami ng katatagan sa lahat ng pagkakataon. At kami, Panginoon, ay laging magpupuri sa iyo dahil ikaw ang aming pag-asa at hindi ang sanlibutang ito. Kaya, O Diyos, muli naming hinihingi na gabayan mo kami sa lahat ng aming mga gagawin sa umagang ito, na ikaw lamang ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. Kaya, O God, muli naming pinapasalamat ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Umaga po sa ating lahat. Morning! Panibagong araw, panibagong pagkakataon po ulit na tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Kaya tunay nga na umaapaw ang saya sa puso natin sa tuwing tayo ay sumasamba sa Kanya. Amen po ba doon? Amen! Kaya let's sing our first song, Langit ang aking nadarama. Sa buhay ko ito, ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko'y iyong tingin.
piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo, habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo, habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo, habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen, amen. For our last song, Panginoon, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng pinagdaanan namin. Patuloy pa rin po kayong makapangyarihang Diyos. Hindi ka tumigil na mahalin kami. Hindi ka tumigil na gabayan kami sa kung ano yung tinatahak namin, Lord. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nakakaramdam ng sakit, pighati at lungkot, tayo po ay patuloy na manatili sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, hindi siya tumigil na tayo ay mahalin. Kaya tayo ay patuloy na magpuri at umawit sa Kanya. Pikit natin ang ating mga mata at awitin, mananatili.
Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasampaling. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasampaling. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Amen, amen. Para po sa ating closing song, awitin po natin siya sa atin. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasa mo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasa mo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking
Tayo po ay dadako na sa pagtanggap ng banal na hapunan. Subalit bago po natin gawin yan ay basahin muna natin ang sinasabi po sa aklat ng Mateo. Ang kabanata po ay 26, ang talataan po ay 26 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang kanyang sinasabi. Habang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo na pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng marami. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. O kataas-taas ang Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kami nagpapasalamat sapagkat muli ay tinipon mo kami sa dakong ito, Panginoon, ang iyong bahay-sambahan upang minsan pa ay magdaos ng pagpupuri, pagsamba sa iyo sa umagang ito. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli rin po kaming lumalapit upang minsan pa ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa po namin pagkakasala, mga pagkakamali, Panginoon, na nagawa sa amin pong mga iniisip, sa amin pong mga pagsasalita at sa amin pong mga ginagawa, Panginoon. Nawa ay patawarin mo po kami. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay tulungan mo kami na unti-unti naming hindi na magawa pa, Panginoon, yung mga pagkakasalang ito. Dalangin namin, Panginoon, sa pagtanggap namin sa mga oras na ito ng mga tinapay at saro na simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nabayubay doon sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay dalangin po namin na nawa ay ihanda mo po ang aming mga sarili sa pagtanggap nito, Panginoon, at nawa ay napatawad mo na kami sa aming pong mga nagawang pagkakasala upang maging karapat-dapat naman ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng mga elementong ito, Panginoon, na iniwan mo sa amin at ipinag-utos na amin pong gawin sa tuwing kami po ay magkakatipon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa hindi maging hatol ito kung hindi maging kalakasan ng aming mga espiritu sa aming pong pagtanggap. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Sa umaga pong ito ay patuloy tayong nagpapasalamat sa dakilang may kapal sa bawat pagkakataon na binigay niya po sa atin. Na sa araw na ito ay muli ay magsama-sama po tayo upang siya ay sambahin natin sa Espiritu at katotohanan, patuloy na itaas sa kanyang dakilang pangalan. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay nasa dako tayo ng mensahe ng Diyos. Subalit bago tayo magsimula sa mensaheng yan, tayo muna po ay magkakaroon ng panalangin para po tayo humingi ng gabay sa dakilang may kapal. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos, na dakila, aming amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat sa oras na ito muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na mabuhay at taglay namin ang kalakas at karunungan mula sa iyo na patuloy na ipinapahiram mo po sa amin, Ama. Sa umaga pong ito ay dumudulog kami sa iyo na sa pagkakataong ito ang munti mong lingkod na gagamitin mo ay patuloy na pakalinisin at patawarin anumang mali na nagawa niya, Panginoon, sa buhay niya sa iyong harapan. Huwag patuloy na maging karapat-dapat kami sa paglapit namin sa iyo at papupuri namin sa iyong dakilang pangalan. Nawa ang mensaheng muli na pag-usapan po namin sa umagang ito ay magkaroon ng kahalagaan sa buhay po namin kung paano masunod namin ang iyong dakilang kalooban at kung paano namin ihanda ang aming mga sarili sa patating ng takdang panahon. At umaasa kami na sa umagang ito ay bigyan mo kami ng kapayapaan at kapanatagan ng aming mga buhay upang sa aming pakikinig ng iyong dakilang mensaheng ito ay maramdaman namin ang iyong dakilang presensya, O Diyos, na sa umagang ito ay lamang ang matas at wala ng iba. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Muli mga kapatid po namin kay Kristo, maraming salamat at nakita-kita ulit tayo sa araw na ito. At sa pagkakataong ito, minsan pa ay isang paksa ang ating pag-usapan. It's about time. Mga panahong pangyayari sa buhay natin. Isang panahon na nakakapakahalaga na dapat ay paghanda natin sa buhay po natin. Kaya nga yun po yung paksa natin sa umaga pong ito, sapagkat maraming mga palatandaan na ibinigay sa atin ng Diyos na nababasa po natin upang maintindihan natin kung ano ang gusto ng Diyos. Lalo na, ito po ay nakalathala sa banal na Biblia. Kaya nga po sa umagang ito, meron pong sulat si Daniel sa kanyang kapitulo 4, sa kanyang versikulo 35, ay ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring magguto sa kanya, ni makatututol sa kanyang ginagawa. Alam po ninyo, ang aklat po ng Daniel sa kanyang kapitulo 4 ay makikita po natin yung pinaka-konteksto niyan kung bakit sinabi po yan sa aklat po ng Daniel. Alam po ninyo, kasi po sa pagkakataong niyan si Haring Nebuchadnezzar na hari po ng Babylonia ay nagkaroon po ng isang pangitain at ang pangitain niyang yan ay hindi ho mabigyan ng interpretasyon ng kanyang mga pinuno o ng mga salamangkero o ng mga nanguhula sa kanyang bayan. Kaya nga po sa pagkakataong niyan ay pinagkatiwala niya ang kanyang pangitain kay Daniel at sinabi po ni Daniel ang kanyang pangitain na isang mataas na puno na abot hanggang sa langit na naging mayabong ang dahon at namunga ng marami. Pero dumating din ang pagkakataon na ang punong yan na dumiretso hanggang langit ay nawala din ang dahon at nawala din ang bunga. At mayroong anghel sa langit na bumaba mula sa langit at yung punong yan ay pinaputol at pinatabas. Alam po ninyo, ang interpretasyon po ni Daniel, ang sabi po niya kay Haring Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar, yung punong yan na mataas, abot hanggang langit, sapagkat namayagpag ang kanyang pangalan, sapagkat nagkaroon po siya ng mayabong na buhay. At subalit, dumating din sa pagkakataong yan, si Nebuchadnezzar ay bumagsak din at nawala din sa kanyang paglilingkod bilang hari ng Nebuchadnezzar. At ang isa pa ay pinalaya siya. At doon ay sa parang kasama ng mga hayop na doon din ay kumakain din kung anong kinakain ng mga hayop. Alam po ninyo, sa bawat panahon ng buhay, mahalaga sa atin din. Dumarating ang mayabong na buhay. Dumarating din sa atin na marami tayong mga achievement sa buhay.
dumarating din sa buhay po natin na mamayagpag tayo sapagkat maraming mga pagkakataon sa buhay natin nalasap natin ang ginhawa. Pero kapatid ko kay Kristo, dumarating din sa buhay natin na dadaan tayo sa masalimot na buhay. At yan ang dapat nating paghandaan. Hindi ho sa lahat ng buhay natin ay masarap. Hindi ho sa lahat ng buhay natin ay mayabong. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, maraming mga pagkakataon, marami tayo ma-attain sa buhay natin. Takatandaan natin ito mga kapatid po namin kay Kristo at sa lahat ng aming mga kababayan na nanonood ng live streaming na to. Darating at darating sa panahon ng buhay natin, mararanasan din natin ang hindi maganda. Yan po ang mensahe natin sa pagkakataong ito. Kung paano ho nating paghandaan ang panahon ng pagdating ng mga bagay na minsan ay hindi ho natin inaasahan. Ang unang bahagi ho na nais po namin ipaglingkod sa inyo mga kapatid po namin kay Kristo, we are to read the signs of the times. Alam po ninyo ang mahalaga sa pagkakataong ito, meron po tayong aklat ng Biblia. At sa aklat ng Biblia ay binigay po yung maraming mga sign o palatandaan ng mga panahon, lalo na sa muling pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, ang mga panahon na binigay sa atin ng Diyos na mabasa natin at makita natin mula sa aklat ng Biblia ay mga bagay na dapat po nating paghandaan. At ito po ay pwedeng mangyari at nangyayari din sa buhay po natin. Kagaya po ng sinasabi po ng aklat po ng Mateo. Ang kanyang kapitulo ay 16. Ang bersikulo po niya ay 1 hanggang 4. Ay ganito po ang sinasabi po ng aklat ng Biblia na bahagi ng palatandaan na ibinigay po sa atin ng Diyos sa magitan po ng kanyang aklat ng Biblia. Kaya nga sabi po niya, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Sadsudeo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maluwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan ng langit, ngunit hindi ninyo nababasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Alam po ninyo, yung aklat ng Mateo, tunay nga po kahit ngayon sa kasalukuyan ng buhay po natin, ay nababasa po natin yan. Kapag ka po nakikita natin ang langit na madilim, ang sasabihin po natin, uulan. Pero kapag ka nakikita natin, mayroong bahaghari tayo nakikita, sasabihin natin, hindi matutuloy ang ulan. Sapagkat ang mga palatandaan yan ay binigay po ng Diyos na nakikita natin at nababasa natin kung ano ang mangyayari sa buhay po natin. Kagaya po ng pag nakita natin ang langit ay maluwalas, walang anumang itim, sinasabi nating maganda ang panahon. Subalit iba po ang sinasabi po ng mga Saduceo at mga Pariseo, ang hinihinging palatandaan nila ay ang pagdating ng ating Panginoon o ang kawakasan ng mundo. Ang sinabi po sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo, ang palatandang himalang nangyari ay kay Jonas. Yung siya ay kinain ng malaking isda at doon ay nasa loob ng isda ng 3 days and 3 nights. At ang palatandaan yan, yun din ang palatandaan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon ay mamamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Alam po ninyo mga kapatid po namin kay Kristo, beware of those who claim spectacular knowledge. Sa panahon pong ito, mga kababayan at mga kapatid po namin kay Kristo, marami pong mga tao ngayon ang nagsasabi sa pamagitan ng kanilang karunungan, inuulaan nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kailan lamang at sa mga nagdaang panahon, marami pong mga tao talaga ang nagsasabi para sila ay makilala at sumikat sa panahong ito. O marami po nagsasabi kung kailan darating ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po nila ang araw, sinasabi po nila ang buwan, sinasabi po nila ang taon. Pero mga kababayan, mga kapatid po namin kay Kristo, merong po bang dumating na ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po sa panahong ito, mag-ingat po tayo. Sapat ang Biblia, sapat ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin na palatandaan ng muling pagparito at kawakasan ng mundo. Mahalagang pag-usapan natin ang panahon, sapagkat sa panahong yan,
ito po yung panahong pwede po nating ihanda ang ating sarili. Sapagkat ang tiyak po, mga kababayan, ang tiyak po, mga kapatid po namin kay Kristo, darating ang kawakasan ng mundo. Lalo na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, concerning when Christ will return. Alam po ninyo sa Biblia, binigay po yan ng Diyos kung ano ang palatandaan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay din ang palatandaan concerning the identity of the Antichrist. Alam po ninyo sa mga panahong ito, naku po mga kababayan, mga kapatid po namin kay Kristo, tunay nga po na lahat ng yan ay binigay ng Diyos, yung mga mark ng Antichrist na talagang darating sa mundong ito upang ililigaw ang maraming mga mananampalataya. Kaya nga po, ang aming encourage sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo, stand firm in our faith to Christ. Manatili tayong magtiwala sa Diyos natin. Huwag tayong makalimot. Huwag nating ipagpapalit ng anumang bagay ang ating pananampalataya sa dakilang may kapal. Sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Yan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan natin, ng pangarap natin, na muli tayong dadalhin ng Diyos sa tunay nating bayan. Kaya nga po, ito po yung mga palatandaan na binanggit po ng Biblia para po sa inyo. Para tayo po ay alam natin ng totoo. Alam natin kung ano yung titindigan natin at yung mga bagay na hindi natin titindigan sa buhay po natin. Kasi maliwanag na po yan, mga kapatid po namin kay Kristo na binanggit ng Biblia. Katunayan, ang sinabi po ng unang Juan sa kanyang kapitulo 2, versikulo 18, ay ganito po ang sinasabi, mga kapatid po namin kay Kristo. Mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon ngay, marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang wakas. Alam po ninyo kung bakit pinag-usapan po natin ang panahon at anong kahalagaan ng panahon? Sapagkat mismo rin sinabi po ng Biblia na darating po ang mga tao manliligaw. Mga tao talagang ililigaw at kukunin ang mga anak ng Diyos at ililigaw, dadalhin sa kapahamakan. Kaya nga po, maliwanag po, sinasabi po ng aklat ng Biblia na dapat po ninyong malaman, mga kababayan, mga kapatid po namin kay Kristo, maliwanag po, sinabi po ng aklat ng Juan na darating ang Antikristo. At ngayon, dumarating na po ang mga Antikristo. Ano po pang palatandaan ng mga Antikristo? Ililigaw po nila ang mga Kristiyano sapagkat sa panahong ito, namamayagpag ang ating kalaban. Sapagkat gusto ng ating kalaban, maraming mga Kristiyano ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Kaya nga po, alam po ninyo, kapatid po namin kay Kristo, ito po yung mahalaga ngayon. Yung kung paano mo titindigan yung iyong pananampalataya sa kabila ng mga bagay na maaaring pagdaanan mo sa buhay. Alam po ninyo, maaaring gamitin po ng ating kalaban o itong mga antikristong ito na ikaw ay discourage niya, na ikaw ay alisin niya sa pananampalataya. Maraming paraan po yan. Kaya nga, sa umagang ito, ito po yung layunin ng mensaheng ito, to encourage you, to continue your service to God and to worship God in spirit and in truth. Manatili kang magtiwala. Yan lang ang pwede nating magawa sa panahong ito, na kahit dumating ang mga antikristong yan para iligaw tayo, hindi tayo kaya. Bakit? Kasi si Kristo ay nasa iyo. Kaya nga po sa umagang ito, maaring sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka kaya ng ating kalaban. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nasa atin. Kaya nga po, sabi po ng unang Timoteo, sa sulat po ni Apostol Pablo, kay Timoteo, tignan po natin ang sinasabi sa kanyang kapitulo 4, ang kanyang versikulo 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Yun ang masakit, mga kapatid po namin kay Kristo. Darating po yan. Kaya nga patuloy tayong nag-i-encourage. Patuloy po tayong nagsasalita. Tayong mga Kristiyano ay nagtutulungan to help and encourage one another. Bakit? Kasi propesiya, isa sa mark of the end times, yung maraming mga Kristiyano ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi nga dumating ang Antikristo. Ililigaw ang marami. Kaya nga po sa panahon ito, sabi ng Biblia, sa unang Timoteo chapter 4, verse 1-3, sabi po niya ganito, susunod sila sa mga mapanlinglang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling
at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pagsapapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Tignan po ninyo ang sinabi po ng aklat ng Timoteo. Yan po ay magaganap bago dumating ang kawakasan ng sandaigdigan. Kaya nga po mga kapatid po namin kay Kristo sa pagkakataong ito, ang mensaheng ito ay patuloy na nagre-remind at nagpapaalala sa atin na tayong mga anak ng Diyos kailangan tindigan natin ang ating tinanggap na kaligtasan at pananampalataya. Huwag nating hayaang mawala. Hawakan natin at manalig tayo sa ating Panginoon. Kasi po talagang totoo ang propesiya, marami talaga ang lilitaw na Antikristo at ililigaw ang marami. Huwag po tayong padadala. Kaya nga patuloy po tayong nag-encourage at magbasa tayo ng Biblia para alam natin kung ano ang tunay na katotohanan dapat natin titindigan. Kasi po ang propesiya, maraming tatalikod sa ating Panginoon. Ang aking panalangin sa bawat isa sa atin, nawa po, ikaw at ako ay huwag mapasama doon sa propesiya na tatalikod sa ating pananampalataya dahil darating ang araw, marami tayong pagdadaanan sa buhay po natin na maaring hindi natin makaya. Pero sa panalangin at pagtitiwala sa Diyos, ano man ang pagdaanan nating mga pagsubok sa buhay, kakayanin natin itong sama-sama dahil tayo'y mananalig sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa mga palatandaang yan, ay sinabi rin ng unang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 4. O pakinggan po ninyo ito, mga kapatid po namin, kay Kristo. At sa inyo din, aming mga kababayan, ang salita po ng dakilang may kapal, yan po ay palatandaan na maaaring mangyari po. At nangyayari na. Kung ito'y nangyayari na, pakinggan po ninyo ang talatang ito. At sabihin nyo, nangyayari ba ito ngayon sa kasalukuyan? Kung nangyayari na, malapit na nga ang kawakasan ng sandaigdigan. Kaya nga po sabi ng unang Timoteo chapter 3 verse 1 to 4, dapat mong malaman na sa mangunguling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid po namin kay Kristo, at sa lahat sa inyo, aming mga kababayan, yan pong binasa natin sa unang Timoteo chapter 3 verse 1 to 4. Kayo ang magsabi, kayo ang mag-survey. Nangyayari po ba ito ngayon sa buhay natin sa kasalukuyan? Nakikita po ba natin? O ikaw mismo at ako mismo ay nararanasan natin ang ilang mga bahagi na binanggit po dyan sa Timoteo. Mga kapatid po namin kay Kristo, itong realidad ng buhay at itong tanggapin natin. Kung nangyayari na at ikaw mismo ay nararanasan mo ang binanggit ng talatang yan, malapit na nga ang kawakasan ng mundo. Tunay nga na dumating na ang maraming mga antikristo sa daigdig na ito upang iligaw mismo at iligaw mismo ang mga Kristiyanong katulad mo, mga anak ng Diyos, na ililigaw at tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Subalit sa umagang ito, ang aking dasal at panalangin, tayo, ikaw at ako, ay hindi makakasama sa maliligaw ng mga manlilinglang na ito. Bakit? Kasi ikaw at ako ay titindig sa ating pananampalataya. Kaya nga, maliwanag ang sinabi po ni Isaiah. O ito po ay propeta Isaiah. O ito po ang sabi niya. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray
at kubong maliit na hapay-hapay. Sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangong magpakailanman. Alam po ninyo, mga kapatid po namin kay Kristo, sa pagkakataong ito, muli ay ang salitang ito ng ating Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin na tunay na darating ang pagkakataon ng buhay natin. Kaya nga po, alam nyo, sa totoo lang, kayo nga, naranasan nyo kapag may lindol, nakakaranas na ba kayo? Ako po, naranasan ko na yun. Alin? Makita nyo yung mga ilaw natin pasasayaw-sayaw. Di po ba? Makita nyo ang ating lupa pasuray-suray. Yan ang sinasabi po ni Isaiah. At darating ang daigdig, mabibiyak. At darating, babagsak. And that is the end of the world. Bakit? Sa bigat ng kasalanang kanyang taglay. Anong kasalanan? Yung sinasabi ni Timoteo, na darating ang araw ang buhay ng tao sasagana sa ganyang klase ng kasamaan. Kaya nga po, alam nyo, hindi tayo umihinto. Ito po yung patuloy na sinasabi ng Diyos sa atin, na patuloy nating encourage ang bawat isa sa atin. Magtulong-tulong tayo. Magsama-sama tayo at kapit-bisig, kapit-kamay, na isulong natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, look for sign already revealed in the Bible. Totoo po yan. Sa Biblia ho, talagang sinabi niya ang mga sign of the end times. Hindi ho pwedeng tayo ay linlangin dyan, sapagkat mismo ang Biblia ay nagbigay ng maraming palatandaan. Katulad po ng sinasabi po ng aklat ng Lucas, sa kanyang kapitulo 17, ang kanyang versikulo 25 hanggang 27, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ngunit kailangan muna magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyaring noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. The mark of the end times o the mark of the second coming of Christ ay katulad po daw ng panahon ni Noe. Yung mga tao talagang nagpapabaya sa kanilang mga sarili. Yung mga tao ay masyadong ang kanilang sarili ang nakikita. Ang mga tao noon, hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos. Ang mga tao ay nagpapasasa sa kaaliwan. Ang mga tao ay nagpapasasa sa kaaliwan sa kanilang mga sarili. Ang mga tao wala nang inintindi, hindi na nila inintindi ang Diyos. Ang inintindi nila ang kanilang sarili at ang mundong kanilang ginagalawan. Masaya sila, nagpapakaligaya sila sa kanilang mga pansariling kapakanan, nakalimutan nila ang Diyos, nakalimutan nila ang salitang binabanggit ni Noe na kailangan ng tao ay magbalik loob sapagkat darating ang baha, darating ang panahon na ang mundong ito ay wawakasan ng Diyos sa magitan ng tubig. Hindi po nila pinansin yan. Kaya nga po, alam nyo mga kababayan, dumating ang pagkakataon yung sinabi ng Diyos, namatay ang lahat ng tao. 8 kaluluwa ang naligtas at iba't ibang mga hayop na sakay po sa barko. Ang pagdating po daw ng ating Panginoong Jesucristo ay kagaya niyan. Yung ang mga tao ay nagsisikain, nagsisipag-inom, nagsipag-asawa, nagpapakasaya sa kanilang mga sarili, o hindi natin alam, darating ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag din po yan ang sinabi po ng aklat ng Biblia. Kaya nga salamat. Alam po ninyo kung bakit? Mula po sa aklat ng mga Gawa, chapter 1, verse 11, ano po ang sabi dyan? Ang pagdating ng ating Panginoon ay katulad ng kanyang pag-alis. Makikita po daw natin sa alapaap na muli siyang dumarating. At yan ay makikita ng lahat ng mata. Pero sa kanyang pagdating, yun na yung katapusan ng sanlibutan. Kahit na magsisi ang tao, wala nang pagkakataong makapagsisi ang tao. Kasi yun na yung huli. Kaya nga po ang panahon, kaya nga pinag-usapan natin ang panahon, it's about time, because ito yung importante ngayon na kung paano natin ang hihanda ang ating mga sarili at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating sariling tagapagligtas na magbibigay sa atin ng kaligtasan upang sa panahon ng kanyang pagdating ay makasama tayo. Kagaya ng Noe, makakapasok tayo sa kanyang barko. Pero sa pagdating ng Panginoon, isasama tayo sa ating tunay na bayan. Kaya nga po mga kababayan, ito po yung dapat nating pagsumikapan.
kung paano ihanda ang ating mga sarili. Kaya nga po, tinuloy po ni Dr. Lucas yan, sa kanyang Kapitulo 21, verse 29 hanggang 33, sabi po ng Biblia, ganito, at sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tignan ninyo ang mga puno ng igos at ang ibang punong kahoy. Kapag nagkakadahon nito, alam ninyong malapit ng tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng mga taong nabubuhay sa saling lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Alam po ninyo, pasalamat po tayo sa dakilang may kapal. Bakit iniwanan tayo ng guidelines, iniwanan tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating binabasa para lalo tayong lumakas? Kasi dyan po sa Bibliang yan ay nireveal po niya ang maraming mga palatandaan upang ang tao'y manalig at maganda sa buhay na ito. Kasi kung hindi, naku po naman, pupulutin tayo sa kangkungan, mga kapatid, kasi hindi natin alam kung paano ang gagawin natin. Kaya salamat, kahit maraming mga bagay na minsan na dumarating sa mga buhay natin, pero tinuruan tayo ng Diyos kung paano namang magbalik sa Kanya. Kagaya po ni Nebuchadnezzar. Di po ba, ang sabi ng kanyang panaginip, isang punong hanggang sa langit, mayabong ang dahon, kasi namayagpag siya at naging mayabong, pero dumating sa buhay niya, bumagsak din po siya. Pero sa kanyang pagbagsak, hinulaan uli siya ni Daniel. Dahil lumapit muli siya sa Diyos, muli siyang pinagyabong. Ang buhay ho ng tao ay ganyan. Kaya nga, hindi totoong hindi ka makakaranas ng mga pagdadaanan sa buhay. Maraming pagsubok. Hindi po totoo yun. Sa realidad na buhay, kahit Kristiyano tayo, dadaan tayo sa maraming mga pagsubok. Alam po ninyo, sa umagang ito, understanding these signs should help us with people to Christ. Ibig sabihin, kung naintindihan natin ang mga palatandaang ito, maraming mga tao ang lalapit sa Panginoon. Maraming mga tao ang may lalapit. Ikaw mismo, ako, ikaw, gagamitin ng Diyos para sa mga taong ito. Bakit? Tayo kasi alam natin ang palatandaan. Kung anong ibig sabihin nito. Dahil tayo mga anak ng Diyos, alam natin ang palatandaan. Ito yung ang magpo-pursue o magbibigay sa atin ng encouragement to desire na mawin natin ng maraming mga taong ito na hindi alam ang palatandaan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Wala silang alam. Pero ikaw, marami kang alam. At ang alam mo, dahil naunawaan mo ang mga palatandaan niya ng pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang magbuugyok sa iyo para ipangaral mo si Kristo. Bago dumating siya, maraming mga tao ang lumapit sa Kanya. Alam po ninyo, we are to recognize in second, we are to recognize special times for Israel. Why special times for Israel? Alam po ninyo, ang bayan ng Diyos, bayan po yan. Ibig sabihin, malapit sa Diyos yan. Sa totoo lang, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, hindi siya pababayaan. Pero alam po ninyo, dumating din sa kanyang bayan, kagaya ni Nebuchadnezzar, dumating sa buhay niya. Ang bayan ng Diyos talaga namang namamayagpag po yan. Walang laban na hindi nanalo. Basta't ang presensya ng Diyos ay kasama nila, lahat ng kanilang laban panalo. Pero dumating din sa pagkakataon ng kanyang bayan ay napailipin sa ibang bansa. Bakit? Hinayaan ng Diyos and God allow it na maranasan ng kanyang bayan yung kalupitan ng ibang bansa. Bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Bakit? Dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoong Diyos. Yan ang buhay ng Kristiyano. Yan ang buhay ng anak ng Diyos. Kaya nga tingnan po ninyo ang Lucas chapter 19 verse 43 to 44. Ano po sabi niya? Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa inyo ng Diyos. Sino po ang sinasabi niyan? And that is the capital city of Israel. Why? Jerusalem. Totoo po yan. Tignan po ninyo ang Jerusalem. Di po ba kinubkob sila ng kalaban? Di po ba ang kanilang mga kalaban ay nagkampo sa kanilang mga paligid? Ano po nangyari sa bayan ng Diyos? Napaalipin sa kanilang mga kalaban. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus wept over the top times coming to Jerusalem. Alam din ng Panginoon yan Kaya nga siya nanangis din. Kasi mismo ang bayan ng Diyos
ay humiwalay sa Kanya. At maaaring dumating din sa buhay natin yan sapagkat isa sa palatandaan ng Matthew chapter 24 verse 1 to 14, isa sa palatandaan, maraming mga Kristiyano ang manlalamig sa kanilang pananampalataya. Maraming mga Kristiyano ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil sa kahirapan ng buhay sa mundong ito. Tanong ko lang sa umagang ito, nararanasan po ba natin ang kahirapan ng mundong ito? Opo! Sa katunayan, itong pandemic na dumating sa ating bansa, sa buong daigdig, itong COVID-19, marami po ang mga nahirapan. Mga kababayan, lagi ko lang sinasabi, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsarang mga kumpanya, maraming nagsarado mga negosyo. Sa totoo lang ba, bagsak ang ekonomiya po natin. Kaya maraming mga tao ngayon, gumagawa ng paraan pansariling kapakanan, maisalba lang ang buhay sa mundo to, kahit masama gagawin nila. Mabuhay lang sa mundong ito. Yun ang hula ng Mateo chapter 24 verse 1 to 14. Na darating ang araw, kahit Kristiyano, hindi po exempted dito. Huwag nating sabihin Kristiyano ka at Kristiyano ako, hindi tayo kasama dito. Hindi po kasama ka. Kaya marami din mga Kristiyano, hula po yan, tatalikod din sa kanilang mga pananampalataya. Manlalamig din sa kanilang mga pananampalataya. Bakit? Kasi din sila ay mararanasan din nila ang kahirapan ng buhay sa mundong ito. Kaya nga po, kapatid ko kay Kristo, sa ngayon, ay patuloy po namin in-encourage kayo. Nawa po kahit anong maranasan natin sa buhay na to, tindigan natin yung mga pangakong binitawan natin sa ating Panginoon. The city would be surrounded by enemies. The city of Jerusalem, that is the capital city of Israel, surrounded by enemies. The enemies will bring desolation and destruction. Totoo po yan at nangyari yan sa literal at realidad na buhay ng mga anak ng Diyos. Ikaw at ako din, surrounded by enemies. Sa totoo lang naman, marami pong kaaway na kapaligid sa atin. Kasi mismong Biblia nagsabi ng ating kalaban ay parang leon na paligid-ligid sa atin na naghahanap ng masisila. At ang target niya, ikaw at ako, mga anak ng Diyos. Tayo, walang ibang target yan kundi tayo lang. Kaya nga ang mensaheng ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Katulad ng sinabi po ng unang Timoteo chapter 5 verse 2 to 3. Ano po sabi diyan? Sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Dalawang bagay. Ang pagdating ng Panginoon, kagaya ng magnanakaw. Hindi mo alam, panatag ka, payapa ka, natutulog ka, biglang darating ang sakuna. Katulad ng babaeng manganganak, sasakitan tiyan, biglang sasakitan tiyan, hindi alam, manganganak na. Ganyan ang pagdating ng Panginoon. Ano ang halaga nito ngayon sa atin? Alam mo, kababayan, ang kahalagaan nito, ngayon pa lang, ay kung paano ihanda ang sarili natin. Dumating man ang pagkakataon, na bigla ang dumating ang Panginoon na hindi natin alam, you are ready to face God. You are ready, and we are ready to surrender ourselves to God. But why? Kasi sinunod natin at inihanda natin ang ating sarili. Kagaya ni Noe, binalaan siya ng Diyos. Naganda siya. Nagtayo siya ng barko. O kahit daang taon, inihanda niya. Pero nangyari. Pero naligtas siya. Bakit? Dumating man na sa sakuna. Dahil sinunod ng Diyos, naligtas siya sa kamatayan. Ganyan ka rin. Ihanda mo ang sarili mo sa magitan ng pagtanggap at pakilala sa ating Panginoong Yesukristo. Ang kauli-ulihan pong paksa o pag-aaral na gusto ko pong ipagbigay sa inyo sa tulong ng Diyos, we are to redeem this simple time. Sa panahong ito, sa ating kapanahunan, linigtas tayo ng ating Diyos. Salamat sa Kanya. Bakit? Kahit laganap ang kasamaan ng tao, pero nagbigay siya ng kaligtasan
sa atin. Bakit? Tingnan po ninyo ang sinabi po ng aklat po ng Efeso chapter 5, verse 15 to 16. Ano po ang sabi niya? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. Yan po ang encouragement ng talatang yan na sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Na samantalahin po daw natin ang paggawa ng mabuti sapagkat daw ang kasamaan ng daigdig ngayon ay sagana na. Kaya nga maliwanag na maging matalino tayo. Huwag daw tayong maging mangmang. Kaya nga kung matalino ka, di sundin po natin ang sinasabi ng Diyos. Sa totoo lang, kapag mangmang ang tao, maaaring mahirapang gawin yan sapagkat hindi nga alam ang dapat niyang gawin. Kaya nga, ang magsasabi niyan, ikaw at ako. Sabihin ang katotohanan ng sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ang sabi po na Mateo chapter 24, verse 11 to 12, ang sabi po niya ay ganito, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Totoo ba yan o hindi? Totoo. Sa ngayon nga napakaraming mga bulaang propetang inililigaw ang marami. Ang kasamay lalaghanap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid po namin kay Kristo, huwag nawang mangyari sa atin yan, na yung kainitan ng ating pananampalataya ay manlalamig. Huwag po. Painitin natin at atingin nating painitin sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam niyo si Apostol Pablo, patuloy tayong in-encourage. Sabi niya sa Filipos chapter 2, verse 14 to 16, ito po ang sabi ng Biblia, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo upang kayo maging ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga tao mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ng aking mga pagpapagal sa inyo. Ang encouragement ni Apostol Pablo sa ating mga Kristiyano, magningning tayo sa gitna ng mga tao. Bakit? Kasi gagamitin ka sa kanila. Gagamitin ako sa kanila para sila naman ay magbalik loob sa ating Panginoon. Ang uling talata na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa umagang ito at kabahagi ng mensaheng ito. Mula po sa aklat ng Romans, chapter 13, verse 11, ay ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kababayan at mga kapatid po namin kay Kristo. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Nais ko pong ulitin ang talatang yan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. At pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Kababayan, ang mensaheng ito ay patuloy na nagre-remind sa atin at nagbubukas ng kamalayan ng bawat isa sa atin. Kailangan tayong gumising. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Gisingin natin ang ating kamalayan sapagkat ang pagliligtas ng Diyos sa panahong ito ay malapit na malapit. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, the only key for salvation is Jesus Christ alone. Walang iba. Kaya nga patuloy po niyang sinasabi ng kaligtasan ay mas malapit ngayon sapagkat ang sinasabi ng Biblia na ang tanging kaligtasan lang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang panahong ating pinag-usapan at ang mga palatandaang ng panahon ng pagkawasak ng mundo, ng sandaigdigan, at sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay pinaliwanag po sa atin ng Biblia. Panahon po yan. Kaya kayo po yung magsasabi kung itong mga sinasabi ng Biblia ay nangyayari o hindi. Sa totoo lang, mga kapatid po namin kay Kristo at mga kababayan po namin, sa realidad na buhay, nararanasan na po natin ang mga palatandaan na ibinigay po ng Biblia sa muling pagparito ng anak ng Diyos at sa kawakasan ng sandaigdigan. Aming panalangin, ikaw at ako ay makita natin ang katotohanan ito. Kung mayroong pagkakataon, ito yung panahon na muli isuko natin ang ating sarili sa Kanya.
Kung may pinagdaanan man tayo ng mga anak ng Diyos sa maraming masalimot na buhay, at kung minsan ay nagkamali tayo sa buhay, ito yung panahon na muli tayong magbalik loob sa Kanya. Ito yung panahon na muli nating isuko ang ating sarili sa Kanya. Kasi ito yung panahon na ngayon ay in-encourage at pinapalakas tayo ng Diyos because our God is our encourager and our provider in life. Salamat sa Kanya dahil sa lahat ng kabiguan ng ating buhay ay patuloy niyang binibigyan ng pagkakataong muli, kagaya ni Nebuchadnezzar, na kahit siya ay pinalayas at tumira sa ilang, ay binigyan siya ng pagkakataong muli ng Diyos na makabalik sa kanyang trono bilang hari ng Babylonia. Ikaw at ako, Kristiyano, minsan nabibigo tayo, pero ang kabiguan na yan ay may pagkakataong muli ay bigyan ng katagumpayan ng dakilang may kapal. Kababayan po namin, sa lahat ng mga nakakarinig nito, sa mensaheng ito, ay patuloy po namin binubuksan ang inyong kamalayan sa tunay na katotohanang sinasabi po ng aklat ng Biblia. Panahon na po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ihanda natin ang ating mga sarili. Tunay nga po, ang mga palatandaan ay nandyan na at pagkakataon mo na ang tanging kaligtasan, walang iba, kundi ang pagkilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, muli ka naming hinikayan at muli ay tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas. At sa kanyang pagdating, ay makasama ka namin at tayo dadalhin niya sa tunay nating bayan. Marami pong salamat sa mensaheng ito buhat sa Diyos. Pagpalain po tayo at nawa kayo man ay nasa inyong mga tahanan ay maramdaman nyo ang biyayang ito na galing sa Diyos. At muli, maraming salamat at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. God bless you all po sa umaga pong ito. Tayo po ay dadako na sa pagbasa sa banal na kasulatan patungkol po sa ating pong pagbibigay ng mga ikapo at mga kaloob. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Bilang, Kabanata 18. Ang talataan po ay 21 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang sinasabi. Ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibinigay ng Israel at ito ay nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan kundi magkakasala sila at mamamatay. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ang tuntuning susundin habang panahon sa lahat ng inyong saling lahi. Subalit walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel, sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi ng buong Israel. Kaya ko sinabing wala silang kaparti sa Israel. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po manalangin. O kataas-taasang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras na ito ay nagpapasalamat po kaming muli sa mensahe na aming pong narinig sa umagang ito, Panginoon, na maraming salamat, Panginoon, sa mga signs, Panginoon, na ipinakita mo sa bawat isa sa amin upang ang mga anak mo, Panginoon, ay makapaghanda upang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus ay
nakahanda ang iyong mga anak, Panginoon. At natutunan po namin, Panginoon, na maging handa ang bawat isa sa amin sa lahat ng oras, Panginoon. Sa oras ding ito ay muli kami dadako sa pagbibigay ng aming pong mga kaloob at mga ikapo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga negosyo, Panginoon, na patuloy mong pinagpapala at pinadadaloy, Panginoon, ang iyong mga biyaya sa pamamagitan po ng mga negosyong ito at mga trabahong ito, Panginoon. Dalangin din namin na nawa ay patuloy na patnubayan mo kami sa aming pong mga buhay, Panginoon, upang sa gayon, Ama, ay patuloy na ang iyong mga anak ay sumagana ang aming mga pamumuhay. Sa kabila, Panginoon, ng naranasan naming pandemic na ito, Panginoon, ay nandiyan po kayo upang kami ay tulungan, upang sa gayon ay mabuhay pa rin kami, Panginoon, ng masagana, Panginoon, sapagkat patuloy na tinutulungan mo ang bawat isa sa amin pong mga trabaho at sa amin pong mga negosyo, Panginoon. Maraming salamat. Nawa ay maibalik namin, Panginoon, ang amin pong mga tungkulin sa inyo na pagbibigay, Panginoon, ng mga ikapo at mga kaloob upang sa gayon, Panginoon, ay merong magamit ang iglesia mo dito po sa Imos upang mapalaganap at patuloy na ipalaganap, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat, Ama. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Okay, mga kapatid, tayo po ay nasa dako na ng announcement. At sa announcement, una po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito dahil po pinaintulutan na tayo po ay makapagbigay uli ng serbisyo at makapag-worship tayo sa Panginoon. Actually po ngayon, under pa rin tayo ng MGCQ at tinitingnan po ng pamunuan ng Amos Church kung ano po ang mas maganda sa atin ngayon kung 50% capacity ng place ay makapunta na rito. Pero for the meantime, ang nandito po ngayon ay yung mga worship team, multimedia, at ang aking associate pastor, and mga elders po na nandito ngayon. So, pagpanalangin natin, kasi po sa totoo lang mga kapatid, miss na po namin kayo. At gusto na rin namin po kayo makasama dito. Pero medyo, we will follow our government kung ano po yung announcement. Salamat po sa SKKC. Kahapon po ay nagkaroon po ng third fellowship sa matagumpay na yan sa panguna po ng ating kapatid na Lydia Garces. Salamat po sa isang tagumpay na gawain pong yan. Okay po? Ina-announce din po namin sa mga may kaarawan, actually po ang mga nasa kaarawan po natin, pakipost nga po natin kaarawan natin. Okay, noong September 18, 2020, si kapatid na Simon Jesua Yoro, si kapatid na Wani ay nagdaos ng kanyang karawan. Kagabi naman ay si kapatid na yung bunsong anak po ng ating kapatid na Erwin Sister Joyce, si Leah Tingkongko. Wow naman. Ito yung mga nagdaos po kahapon, sinelebrate po yan. Okay, sa September 20, ngayon ba yan? Si Sister Jenny Parino, ayan, si Sister Jenny po nasa Qatar. Okay, sa September 24 po, si Brother Charles Ambat naman, sa September 24 po yan. Okay? Tapos po, meron tayong magdadaos ng mga wedding anniversary, katulad po ni kapatid na sa Jacqueline and Brother Ryan Paul Delpin, anniversary po ni na Sister Jackie and Brother Ryan ng kanilang wedding. Okay, so sa ngalan po ng iglesyang ito, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa bawat buhay po ninyo. Pagpalain po kayo, dagdagan ng Diyos ang inyong mga buhay, at sa bawat buhay na ibubuhay niyo sa mundong ito, ay ang buhay na ipaglilingkod po ninyo sa Diyos. Maging mayabong ang inyong mga buhay. So happy birthday po sa inyong lahat. At sa wedding anniversary po ni Brother Ryan and Sister Jackie, sa ngalan po ng iglesyang ito, mabuhay po kayo at manatili kayo bilang iisa hanggang sa uli ng inyong mga buhay. Amin pong ina-announce, Lunes, yung CCMA po, sa panguna po ng ating mga pastoron sa Lalawigan ng Cavite, araw po yan ng bukas, alas 6 po yan ng hapon. At ito po maganda ngayon, ang CCMA uli, may napagkasundan na magkakaroon ng doctrinal teaching o Bible talk. Yan naman ay magsisimula sa darating na October. Yan po ay tuwing Webes po yan ng alas 7 ng gabi. Yan po ay marami tayong matututunan yan sa pangunguna rin po yan ng CCMA ng mga kapastoron sa Lalawigan ng Cavite. At ngayon po, mamaya after service, alas 10, yan naman po ay live streaming ng UCCS. Ang kanyang layunin, ngayon pang turuan naman ang ating mga anak. Kahit po hindi tayo nagkakatipon sa kapilya, pero yung mga anak natin ay natuturuan naman sa magitan po ng live streaming ng UCCS. Yan po ay sa pangunguna po ng ating kapatid na Beng Formento. At sa darating na September 26, ay isa-celebrate po nila ang kanilang ika-11 taong pagkakatatag ng UCCS. Dito po yan sa Lalawigan ng Cavite. Abangan po ninyo yan. Suportahan po natin yan. Ang lahat po ng mga live streaming ng ating mga local churches sa Lalawigan ng Cavite, we will support. Kasi po yun yung tanging paraan na binigay sa atin ng Diyos para ma-encourage natin at mapalakas din natin ang ating mga kapatid. Maraming po salamat sa inyo, mga kapatid po namin kay Kristo, and God bless you all po.
Low, 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 low. And so for our closing song, let's sing Banal Mong Tahanan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaling ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaling ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaling ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Tayo po ay dadako na mga kapatid sa huling panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Tayo po ay magsiyukod. Sa iyo amin Diyos na dakila, Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakatapos ng pananambahan upang kayo ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga ginamit na inyong mga lingkod, ng mga kabataan na nasitugtog, Panginoon, kanina, upang ang pananambahang ito ay maging masaya, kalugod-lugod sa inyong banal na harapan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga lalaki, na mga kabataan na ginagamit sa live streaming na ito upang mapanood ang live streaming nito na Church of Christ sa Imus sa buong mundo, Panginoon. At salamat din po sa mga pastor at amin pong elders na inyo pong ginamit upang magampanan namin ang aming mga tungkulin na inyong iniatang sa aming pong mga balikat. At salamat din po sa mga nanonood sa kanilang mga TV screen, sa kanilang mga cellphone, at ganoon din po sa kanilang mga tahanan doon sa abroad na laging nakatutok tuwing linggo sa palatuntunang ito ng Imus Church of Christ. Salamat po, Panginoon, at nagkaroon muli kami ng pagkakataon upang minsan pa ay marinig namin ang inyong mga banal na salita at ganoon din po, Panginoon, sa inyong ginamit na minsahero. Salamat po sa karunungang pinagkaloob niyo sa Kanya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga first time na nakapanood sa live streaming na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na naway hipuin niyo po ng inyong pagpalang kamay ang mga taong ito. Alam namin, Panginoon, na napakahalaga ng inyong banal na salita. Kung wala po ito, sigurado, pag hindi namin natanggap, Panginoon, ang inyong bugtong na anak, pagdating ng panahon, maaaring kami po ay mapahamak. Kaya dalangin namin na nawa ang mga nanonood dito, mga first time at mga bago pa lamang na sumusubaybay dito, nawa po ay sampalatayanan nila kayo at pagdating ng takdang panahon na sila po ay inyo ng tinawag ay maging kabilang sa inyong mga anak na sumasamba at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang pasasalamat sa mga kapatid namin na nagkaroon ng kaarawan kahapon, Panginoon, sa pamamagitan ng kapatid na Wani Yoro at ang kapatid ng anak ng aming kapatid na Cheryl na si Lia Tingkong po, Panginoon. Pagkalooban niyo po, Panginoon, ng marami pang mga taon ang inyong mga anak na ito upang sa magkaganon sila'y patuloy na magamit niyo sa inyong banal na ubasan at bigyan sila ng karunungan na nagmumula sa inyo. Upang sa magkaganon, sa kanilang pagtanda o paglaki, ay magamit sila, Panginoon, sa inyong banal na ubasan na kayo ang pinupuri at sinasampalatayanan nila. At ganoon din po, pinagpapasalamat namin ang wedding anniversary ng kapatid na Jackie at Ryan Eufemio, Delphine, sa kanilang 15 taong pagsasabak. Dalangin namin, Panginoon, na pahabain niyo pa, bigyan niyo pa ng maraming taon ang kanilang wedding anniversary na kanilang sineselebrate ito ngang 24 ng buwan na ito. Nawa po, Panginoon, ay pagpalain niyo ang mag-asawang ito. At ganoon din po sa darating na 20 ng buwan ding ito, ng September,
ang aming pong kapatid na Jenny Parino, Panginoon, na nandun sa ibang bansa, sa Qatar. Nawa po, Panginoon, dalangin namin na pagpalain niyo ang inyong anak na ito. At dalangin ko rin po, Panginoon, na pagkalooban siya ng magandang kalusugan at mahaba pang buhay upang makapiling niya ng matagal pa ang kanyang mga anak. At ganoon din ang kanyang kabiyak, Panginoon, na ang kanyang mga pamilya ay nadodoon sa ibang bansa, sa bansang Qatar, Panginoon. At dalangin din po namin ang lahat ng may mga karamdaman na inyong pinagaling, Panginoon. Mga answers prayer namin, Panginoon, sa mga pinanalangin namin na ang iba ay nagsigaling na. Salamat po, Panginoon. Ito po ay pinag-pray namin kagabi. Salamat po, Panginoon. Ang mga may COVID positive ay naging negative. Salamat po sa inyo, Panginoon, ng maraming sa inyong kadakilaan na inyong dinidinig ang mga panalangin ng inyong mga anak. At dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa lahat ng kapatiran ng Imus Church of Christ na nanonood ngayon. At ganoon din po ang mga sumusubaybay dito. Abutin niyo po, Panginoon, yung magpalang kamay, ang lahat ng mga taong ito, ang inyong mga anak na ito, naway pagalingan niyo sila, Panginoon, ang inyong magpalang kamay, gamitin niyo lamang ang mga manggagamot upang sila ay gumaling. Subalit ang katotohanan, kayo po talaga ang dakilang manggagamot noong paman hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon. At dalangin din po namin, ang lagi naming dinadalangin na naway maimbento na yung vaccine sa COVID-19 upang sa magkaganon ang mga naninirahan dito sa bansang Pilipinas ay mapanatag ang bawat isa, lalo na ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, nagsisipag-aral at nagsisipagtrabaho ang mga magulang. Nawa po, Panginoon, pagkalooban niyo ng karunungan ang mga scientists na tumutuklas sa mga bagay na ito, Panginoon. At dalangin din namin ang aming pong Presidente Duterte, mula sa kanya hanggang sa mababang posisyon ng barangay, Panginoon. Dalangin namin, ibigyan niyo sila ng karunungan upang pandemyang ito na aming pong nararanasan sa mga sandaling ito ay kanilang mapatupad sa lahat ng tao, Panginoon, na sumunod sa pinag-uutos ng aming gobyerno upang hindi na kumalat ang sakit na ito. At dalangin din namin, Panginoon, na ingatan niyo ang aming bansa sa sakit na ito. Balutin niyo kami ng inyong banal na dugo upang ang mga karamdamang ito ay hindi na makapaminsala sa aming mga kababayan. At dalangin ko rin po, Panginoon, kung gaano niyo kami iningatan itong nagdaan linggo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Muli po kaming dumadalangin sa inyo, Panginoon, sa darating na linggong ito. Naway ingatan niyo ang bawat isa, lalo-lalo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay, ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na yung mga nagdadrive ng motorsiklo at mga sasakyan, ang mga sumasakay sa mga public utility. Nawa po, Panginoon, ingatan niyo sila, ilayo sa anumang kapahamakan at karamdaman. Naway, huwag niyo kaming pagkulangin, Panginoon, sa linggong ito, sapagkat kami po ay umaasa lamang sa inyong biyaya, Panginoon. Kaya salamat po ng marami at lalo-lalo na doon sa mga napakinggan namin kaninang mensahe, naway merong natutunan, maging karagdagan ng aming kaalaman, na nawa about this time ay marami kaming natutunan ayon sa mensahe ng aming pong napakinggan kanina, Panginoon. Kaya muli, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik na may pagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ngayon at magpakailanpaman. Amen.
At ngayon, tanggapin po natin ang pagpapala Hello. na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailan paman. Amen.